Singilin nyo si Vince Dizon. Sa budget season ngayon, bago aprobahan itong hinihingi nila na panibagong pera. Ari, naalala po ninyo? Sa amin, naging panayam sa kanya na kailang ulit siya na mag-iimbentaryo nung kasagsagan po ng flood control scandal. Iisa-isahin daw nila ang lahat ng mga flood control projects. 10,000 yan. Kaya nga sinasabi, taon ang bibilangin mo dyan. Dati-rati kasama nila NBI. Diba? Pati nga daw yung militar hook, hihingiin nila ng tulong. Kasama nila itong, di ba, nag-iikot-ikot pa sila, tuturo-turo pa sila dyan. Hindi ba? Ang dami nilang pinuntahang mga lugar. Yung pala, sorry po, performance lang. Kasi wala naman tayong nakitang report niya. Meron bang isunumiting report? Oo. Nangako ka ng audit hindi ba? Balikan yung mga balita, nangako siya na iisa-isahin nila. Ang sabi nga po, 10,000 mahigit na project nga. Uulitin ko ha, pinakamainam po ngayong budget season, kung nakikinig po itong ating mga kagalang-galang, lalo na po yung mga totoong oposisyon. Kasi may mga nagpapanggap lang na oposisyon na kunwari nasa minority, pero majority naman sila. Kasi ngayon, kitang-kita mo sa Kongreso kung sino ang totoong oposisyon. Sino yung totoong tumatayo para kumwestiyon ng mga tamang dapat na kwestiyonin. Alright, yung iba ho dyan, sorry po, tuta. Alam niyo ho yun? Alam niyo ho yun? Yung bang sunod-sunuran lang. Oo, doon sa majority, kahit nagpapanggap na umano ay minority. With all due respect sa mga tuta. Aga-aga, birahe! Birahe! So, halimbawa nga ito, baka pwede nating ipapadala ko ito sa iyo, Big Boy Seth Velasquez. Ipalabas mo mamaya yan. Malamang pupuntahan niya ni Sekreturo mamaya. Secretary. At pagmumurahan niya naman yung mga taga-DPWH dyan. Secretary kasi. Kasi ito po ay yung tulay sa Mendiola. Oo. Sa may CEU. Yan, sa may San Sebastian, Beda sa kaliwa kung nakaharap ka sa Malacanang, kanan po sa CEU. Ito yung tulay. Meron oo nga, sino nag-iwan nito? Halimbawa lang po nga ito, di ba, ng mga kapabayaan itong mga taga-DPWH kasi nga daw po, mukhang may proyekto dito na parang ang sinasabi booster pump daw ilalagay pero tinenga po yung proyekto. Anyway, ang ngayon sa Philippine Star, ang kanila pong editorial ay Wanted Flood Control, ha? Dito ho may mga binabanggit sila, gagaya po dyan sa Marilao, Bulacan, yung pong, ito po pala, 2 buwan lamang na river wall, mga kapatid, bumigay ka agad. As usual, project ito ng DPWH, etc., etc., no? And sa column po naman ni Ma'am Iris Gonzalez, binabanggit niya, ito daw pong budget para po sa pamahalaang Marcos ay umabot po, mga kapatid, sa 1.2 trillion pesos. Panahon lang ito ni Marcos, hindi pa siya tapos. Next year, meron pa siyang hinihinging budget ulit sa flood control. 1.2 trillion. Panahon ni Duterte, 578 billion pesos. On flood control, kapag yan ay ating tinotal, 1.78 trillion pesos. More or less po yan, mga 9 years mahigit. Okay? 1.78 trillion pesos. But wait, humihingi pa ho sila ng karagdagan. Kaya nga isipin mo, sa nilaki-laki ng pera, ngayon, sasabihin naman, kailangan daw ng drainage master plan. Oo, dahil yung current drainage system daw natin, aminado naman si Artes, hindi kaya. Oo naman. Yung volume ng ulan na nararanasan natin ang iba dyan, ngayon. maliliit pa. Pero kung inyo maaalala, merong pagkatagal-tagal ng mga proyekto dyan sa Maynila. Hindi ba? Yung pagkalalalaki na mga pwedeng dumaan yung bus. Oo, natubo. Ang tagal. Natapos niyan. Yan yun . Ayan yun yung mga proyekto. Noong panahon pa ni Babe Singson yan, sinimulan. Ang tagal matapos niyan. Yes, ma'am. Pero ngayon po, di ba, natapos na ito. Natapos pero na? Baha pa rin dyan sa may bandang Espanya. Yun ang dapat nito . Ang pag-aralan ang nila, pagkakaalala ko, ginawan din po namin ng report yan kasi nga natenga yan. Yung iniwan niya ng kontratista . Pinabayaan ng matagal. Ang tagal po natin ganyan pero natapos din. Anyway,
Ito lang po, ayokong ubusin pong ating oras dito po sa pagbabalik tanaw sa mga nangyaring kapabayaan sa mga proyekto. Gusto ko lang po sariwain po ang inyo pong alaala na ang budget po mga kapatid sa flood control for Metro Manila sa loob lamang po ng halos 4 na taon ay umaabot na po mga kapatid sa, eto po yan ang flood control projects budget po for Metro Manila ay umabot ng magmula po ito mga kapatid ay sa loob lamang po nitong 2022 23.6 billion. Metro Manila lang po ito. 2022 23.6 billion. 2023 22.4 billion. 2024, 27.3 billion. 2025, mas malaki. 33.8 billion pesos. So sa kabuuan po, 107 billion 202 million 610,000 pesos. Yan ang budget. Ito yung budget mismo na inilaan at nagasta sa Metro Manila. Ang implementing agency nito, DPWH. DPWH, Okay. oo. So sa laki ng halagang ito, kailangan pa daw ng kung ano-ano mga bagay-bagay. Okay, sige, fine. Pero ang tanong nga din ito ho bang si Ginoong Vince Dizon, magmula nung siya'y maupo, talaga bang nag-imbentaryo na ho sila? Di ba? Sa lahat ng proyekto, kasi nga sinasabi nga dito, kasi may ghost projects, hindi lang po sa Bulacan, sa iba't ibang mga lugar, mag-iimbentaryo. Naalala po ninyo, sa amin naging panayam sa kanya na kailang ulit siya na mag-iimbentaryo nung kasagsagan po ng flood control scandal. Nung magsimula po itong sinasabing usapin po ng pag-iimbestiga, pati po sa mga nagdaang administrasyon, nasan na yung audit ninyo? Kasi kung per region ng audit ninyo, asan na ito? Oo. Kaya ngayon po na budget season, singilin nyo si Vince Dizon. Sa budget season ngayon, bago ho aprobahan itong hinihingi nila na panibagong pera, nangako ka ng audit hindi ba? Balikan yung mga balita, nangako siya na iisa-isahin nila. Ang sabi nga po, 10,000 mahigit na projects yan Iisa-isahin daw nila ang lahat ng mga flood control projects. 10,000 yan. Kaya nga sinasabi, taon ang bibilangin mo dyan. Dati-rati kasama nila NBI. Oo. Di ba? Pati nga daw yung militar, hihingiin nila ng tulong. Kasama nila itong, di ba, nag-iikot-ikot pa sila, tututuro-turo pa sila dyan. Hindi ba? Ang dami nilang pinuntahan mga lugar. Yung pala, sorry po, performance lang. Kasi wala naman tayong nakita ng report niya. Meron bang isunumiting report? Oo. Wait lang daw po sa report mas una yung ikot bago yung report. Anyway, Oo. so ito mga kapatid 107.2 billion. For Metro For Manila. Metro Manila alone. Oo. But wait, there's more. Mga kapatid, tayo pa'y umutang. Umutang pa po tayo mga kapatid ito po ay nagkakahalaga ng 500 million US dollars. 25 billion more or less at that time sa palitan. Ito po ay para sa Metro Manila Flood Management Project. World Bank ito at Asian Infrastructure Investment Bank panahon ni Digong. Maliban doon, umutang ka pa. Pero ito pa rin po tayo kahapon. Naunawaan natin talagang kapag sobrang volume, talagang masusukol ka, di ba? Pero ang tanong nga po natin, magmula noon hanggang ngayon, nag-improve ba? Pag sinabi mong Ondoy, with all due respect, yung Ondoy po, tuloy-tuloy yun, as in tuloy-tuloy. 24 hours yun, na dire-diretsong ulan. Oo. At yun talaga hong karimari-marim nga kasi, yun, talagang historic yung kanyang sobrang buhos at tuloy-tuloy. As in, pati NLEX, SLEX, barado at that time. Ito hong sinasabi na nangyari po kahapon mga kapatid, mangyayari pa rin ito. Kaya nga, siguro pinakamainam tayong lahat, humingi po ng report
ng audit dito. Asan na itong mga proyektong ito? Basura! Kasi natatambakan ng basura. Hindi sila nauubusan ng katwiran. Hindi ba? Para sa mga taga-Bulacan lang din, mga kapatid. O sige, dyan lang tayo muna kasi meron pa tayong importanteng panayam. Babalikan ko mamaya ito sa punto nga po nito ho namang pagsisihon nila sa basura. Alright? Kasi nga, uulitin ko ha, pinakamainam po ngayong budget season, kung nakikinig po itong ating mga kagalang-galang, lalo na po yung mga totoong oposisyon. Kasi may mga nagpapanggap lang na oposisyon na kunwari nasa minority, pero majority naman sila. Kasi ngayon, kitang-kita mo sa Kongreso kung sino ang totoong oposisyon. Sino yung totoong tumatayo para kumwestiyon ng mga tamang dapat na kwestiyonin. Alright, yung iba ho dyan, sorry po, tuta. Alam niyo ho yun? Alam niyo ho yun? Yung bang sunod-sunuran lang, oo, doon sa majority, kahit nagpapanggap na umano ay minority. With all due respect sa mga tuta. It's a No-Chill Tuesday, mga kapatid. Kasi nga naman siguradong yung gigil mo, yan din ang gigil kahapon ng mga stuck in traffic. Totoo yan, ha? Nung mga naglakad sa baha. Oo. Yung mga hanggang ngayon, di pa nakakauwi ng bahay. Meron daw. Ha? Oo, may mga Baka iba na nag-message dahilan dito. nun. Hindi. Meron daw mga area, Baka halimbawa, sa iba umuwi yun. sa Village East Cainta, ang taas pa rin ng tubig. Anyway, Oo. ang sinasabi ko dito, bago aprobahan itong hinihingi na laman nila Vince Dizon, singilin nyo muna. Asan na yung kanyang sinasabing audit? Hindi ba? Hihingi ka naman ng panibago, saan mo na naman dadalhin ng pera? Hindi ba? Alright. So yan po muna ang ating pong patikim po dito po sa ating dapat na pag-usapan ngayong araw na ito.